Bloom where you are planted. Okay, so Joseph in Potiphar's house. Pag-usapan natin, bakit ganun si Joseph na isa sa pinakamahusay na tao na nabuhay sa mundo. The key verses here, Genesis 39 verses 2 to 3, the Lord was with Joseph and he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. Verse 3, when his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did. Verse 21, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Verse 23, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. So as you see in these three passages, 3 or 4 verses, ilang beses binanggit, the Lord was with him. Ilang beses? Nabilang niyo ba? 4. 4 na beses binanggit na the Lord was with him. So, doon pa lang, alam na natin bakit nag-prosper si Joseph. Okay, tapos na ang kwento. Closing prayer na. The Lord was with Joseph. Okay, so tingnan natin. Una, the test of prosperity. So, verses 2 to 6. Genesis 39. So, buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, suma sa kanya si Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ito ni Potiphar. Sa tuwa niya, ginawa niya itong katiwala sa bahay sa lahat ng ari-arian. Mula noon, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar dahil kay Jose. Umunlad ang kanyang kabuhayan. Pinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. So makikita ninyo, Joseph prospered under Potiphar's household. So, ibinenta si Joseph nung kanyang mga kapatid, binili naman ni Potiphar, ginawang alipin. So dahil sa husay ni Joseph, dahil sa kanyang excellence, itong si Joseph ay naging mayordomo. Naging talaga to, second in command ni Potiphar. Sino ba si Potiphar? Isa sa pinakamataas ang posisyon sa Kingdom of Egypt. Okay? So siguro sabihin natin mga 5-star general siguro ang kategorya ni Potiphar. Now, the test of prosperity. Joseph experienced the test of prosperity. Ibig sabihin nito, ang Diyos ang nagbibigay ng mga testing sa atin. Deuteronomy 8 verse 2. Remember how the Lord your God has led you in the desert for these 40 years, taking away your pride and testing you, because He wanted to know what was in your heart. He wanted to know if you would obey His command. So makikita po ninyo, it is God who gives us different kinds of tests. Kagaya ng ginawa niya sa mga Israelites, kagaya ng ginawa niya kay Joseph. Psalm 66 verse 10, for you, O God, tested us. You refined us like silver. So, makikita po natin dito na yung testing na binigay ng Diyos kay Joseph, it is the test of prosperity. Ano yung mas mabigat na pagsubok? The test of prosperity or the test of adversity? Ano sa palagay niyo yung mas mahirap pagdaanan? Pag-iisipan natin, Pastor, mahirap yung adversity. Ano ba yung adversity? Yung kawalan ng pera, mga sakit, mga mabibigat na trials, adversity yon. Pero yung prosperity, ito yung kasaganaan. Ang tanong, alin ba yung mas mahirap pagtagumpayan? Mas malakas ang hatak sa atin, papalayo sa Diyos. Adversity or prosperity? Prosperity. Kasi alam niyo, tingnan nyo, yung mga may sakit. Di ba yung mga may sakit? Dati, hindi nagsisimba yan. Hindi nagbabasa ng Bible yan. Hindi nagpe-pray yan. Church, tumigil nga kayo na lang. Nagkaroon ng mabigat na sakit. Hindi malaman ng doktor kung paano pagagalingin. Anong nangyari? Natutong lumuhod kay Lord. Kung ano mga pinangako. Kung ano mga vows ang binigay. So, pero nung pinagaling ni Lord, what happened? Nakalimutan na yung mga pangako. Naintindihan niyo? Now, what are the 3 important sub-lessons here? Number 1, Joseph had an excellent spirit. That's why Potiphar trusted him. Ang tindi ng excellence ni Joseph. That's why nakita ni Potiphar, yung si Joseph, he was an excellent man. Therefore, listen, that's why Potiphar promoted him because there was excellence in Joseph. Pangalawa, na sub-lesson, Joseph's faith spilled over to Potiphar that blessed the household of Potiphar. So, ibig sabihin, yung faith ni Joseph,
Ito, ano yung background sa Egypt? Ang Egypt, the center of commerce, the center of prosperity, the center of world trade during that time. And it was also the center of witchcraft, occultism, the center of wickedness. Naintindihan ninyo? Pero si Joseph, hindi siya nilamon ng kultura ng wickedness. Hindi siya nilamon ng kultura ng kasalanan doon sa household ni Potiphar. In fact, his faith outshined the darkness of wickedness. Okay? So, yun yung pangatlo. Joseph's testimony outshined the worldliness around him. Nakita ni Potiphar yung faith niya eh. Naintindihan natin, hindi nahiya si Joseph na ipagmalaki yung kanyang faith sa gitna ng mga unbelievers. Naintindihan natin, we must be proud of our faith. Hindi kinahiya, born again, uy, don't say bad word ha. Huwag na pag-usapan yan. Dapat kung talagang born again ka, panindigan mo dahil anak ka ng Diyos, pupunta ka sa langit. Ikinahihiya ba yung sigurado kang pupunta ka sa langit? Hindi, pinagmamalaki nga yan eh. Okay? Now, always mark your work with excellence. Ito napakahalaga po nito mga kapatid. Colossians 3:23-24. Lalo na yung may mga trabaho, may mga ginagawa kayo, make this one of your life verses. Ang sabi sa Colossians 3:23-24, ang ganda nung sa New Century Version. Basahin natin. In all the work you are doing, work the best you can. Work as if you were doing it for the Lord, not for people. Remember that you will receive your reward from the Lord, which He promised to His people. You are serving the Lord Christ. Tingnan nyo, look at the underlined words or the highlighted words. Ang sabi doon, work the best you can. Tiningnan nyo ko lahat ng translation sa English na Bible verses na Colossians 3:23-24. Ito yung pinakagusto ko. Kasi nakalagay dito, work the best you can. Bakit ba? Bakit? Why will you give your best? Why? Because you are working it for the Lord. You are doing it for the Lord. Alam ba, nagtatrabaho ka sa Nestle, sa PLDT, or sa SM, or kung saan pa man, na nagpapasahod sa iyo yung boss mo na masungit, yung manager mo na yung presidente na masungit. Pero ang totoo niyan, instrumento lang sila ni Lord, ang nagpapasahod talaga sa iyo si Lord. Isang palatandaan na isang anak ng Diyos, kasipagan. Hindi lang kasipagan, kahusayan. Naintindihan natin. Kaya kung ikaw nagtatrabaho ka, paghusayin mo naman. Bakit? Si Lord ang employer mo eh. Siya nagpapasweldo sa iyo eh. Kaya huwag mo sisihin yung boss mo, ba't wala akong aumento? Ba't wala increase yung salary ko? Tagal-tagal ko na. Ang tanongin mo yung sarili mo, are you doing your best? Baka mamaya, late ka na nga pumasok, ang aga mo pang mag-time out. Naintindihan natin? So, that is why, lalo na estudyante, bakit naman ako, but Lord, bakit hindi ako nata-top 10? Or bakit ganito, bakit ganito yung grades ko? Ang tanong, nagsisipag ka ba? Baka masipag ka mag-ML. Baka napupuyat ka sa YouTube. Napupuyat ka kaka-TikTok. Naintindihan natin? So dapat, work the best you can. Mark your work with excellence. Tingnan niyo Proverbs 22:29. Ang ganda nito. Do you see a man who excels in his work? May nakikita ba kayo na isang tao napakahusay sa kanyang ginagawa? Ang sabi ng Bible, he will stand before kings. He will not stand before unknown men. Grabe, no? Tingnan ninyo. May nakikita ka ba na mahusay ng mga tao? Mahusay yung kanilang ginagawa? Ang sabi nyo, maglilingkod sila sa mga hari. Hindi sila maglilingkod sa mga ordinaryong tao. You want to be promoted in life? You want to be praised by people? Mark it with excellence. Hindi yung lagi ka na lang nasita, ano ba yung trabaho mo na yan? Ano ba yun naman yan? Alam niyo pag may pinagawa sa inyo, do the second mile. Ano, that is cliche, no? Ibig sabihin ng, do the extra mile. Ibig sabihin, pinagawa sa iyo ito, dagdagan mo. Hindi ko ano lang yung pinapagawa sa iyo ng boss mo. May extra dapat. Nalulungkot ako doon sa mga, lalo na sa mga estudyante na mga born again. Kung sino pa yung mga born again, sino pa yung mga tamad mag-aral. Kaya talaga, kinahihiya ko yung mga estudyante ko mga born again. Dapat, kung born again ka, panindigan mo, anak ka ng Diyos, ako'y prinsipe, prinsesa ako, dahil ako'y anak ng hari ng mga hari. So, panindigan mo, gawan mo ng kahusayan, bigyan mo ng kahusayan. Mark your work with excellence. Hindi yung, ang tamad mo, ang batugan mo.
Dapat kung may gagawin ka, mark it with excellence, kagaya ni Joseph, so that you will be promoted. Dapat merong wow factor yung ginagawa natin. Naintindihan niyo ba? Yung bang pagka sinabit mo sa boss mo, o sa pastor mo, o sa leader mo, wow, ang galing naman. Hindi yung, sige na nga. Sige na nga, isabit mo na nga yan. Okay na, okay na. Naintindihan niyo ba? I hope you're getting my point. Okay? Now, Joseph was a man of excellence. Why? Because God was with him. Not only because God was with him, he was with God. Yun ang mahalaga doon. Joseph was with God. Now, servantship is the training ground for rulership and leadership. Joseph learned the value of obedience when he became a slave of Potiphar. Balikan natin si Joseph, the favorite son of Jacob. Kung sa palagay nyo, hindi inalis ng Lord si Joseph sa bagwis ni Jacob, sa palagay nyo si Joseph will become an excellent man? Do you think Joseph will learn the value of obedience and hard work? Do you think Joseph will become the savior of the world when the worldwide famine happened in Egypt? Do you think Joseph will be used by God kung si Joseph na natili sa bagwis ng kanyang ama na favorite siya? Naintindihan niyo ba? So, ano ibig sabihin nito? Natutunan ni Joseph yung value ng obedience, hard work, discipline, faith, love for God when he became a slave. So, all things work together for good. Yung mga paghihirap mo ngayon, training lang ni Lord yan. Kasi may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. May nakalaang promotion sa iyo. Obedience to authority is the key to promotion. Sino ba yung napo-promote? Yung mga rebelde? Yung mga pasaway? Yung mga tamad? Yung mga tanghaling gumising na alas 12, alauna, alas 2 na ng hapon, tulog pa? Sino ba yung mga napo-promote? Sino ba yung puro ML at puro TikTok, puro YouTube, puro Facebook, puro Netflix? Sila ba yung napo-promote? Hindi. Ang mga napo-promote, yung mga marunong sumunod at mga masisipag. Hindi ka gagawing leader ni Lord kung sa umpisa pa lang, hindi ka na marunong sumunod. Pangalawa, the temptation of purity. Una, the testing of prosperity. Pangalawa, the temptation of purity. Ito na, matindi na sa verses 6 to 12. Na, ito na, dahil nga si Joseph, nung siya ibinenta ng mga kapatid niya, napunta kay Potiphar, 17 years old lang siya. Lumipas ang panahon. Si Joseph, naging binata, naging mama. Alam nyo ba, ilang taon si Joseph dito kay Potiphar? Around 10 to 11 years. So, ibig sabihin, yung 17 years old, na uhugin, sipunin, na ginawa alipin ni Potiphar, ngayon, lalaking-lalaki na, macho-macho, Brad Pitt, no? Tom Cruise, si Piolo Pascual, no? Yung mga talagang lalaking-lalaki, na pag nakita mo pa lang, naku, talagang mapapahinto ka, napapanganga ka. Kahit mga lalaki, talagang napapanganga. Ganong kagwapo dahil sabi sa Bible, Joseph became handsome and beautiful in form. Hindi lang gwapo, macho. Kaya yung asawa ni Potiphar, hindi mapigilan yung kanyang pagnanasa. Araw-araw kinakalabit si Joseph. Sipingan mo ako. Si Joseph, tingnan ninyo, no? Yung test of prosperity, parang pwedeng yung iba, sabihin na, ano ba naman ito? Napunta ako dito, naging alipin ako. Ano ba naman yung pagbigyan ko tong yung asawa ng boss ko? One time lang. Pagbigyan ko once lang, nang matigil na. Pwede yun, di ba? Alipin naman ako sige, bilang alipin, kailangan sumunod ako sa amo ko. O sige na, pagbibigyan ko na. Once lang. One night stand lang. Pumatol ba si Joseph? Hindi. Okay? Now, tingnan niyo James 1:13 to 15. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. So, ang Diyos hindi nagbibigay ng tukso. Okay? Temptations do not come from the Lord. Testings come from the Lord. Trials come from the Lord. But not temptations. Temptations come from the devil. Okay, kailangan natin mabigyan ng distinction yan, ha? Trials come from the Lord. Temptation comes from the devil. But each one is tempted when
by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. So napakalinaw dito sa aklat ni Santiago, ang Diyos hindi nanunukso. Kaya tayo natutokso. O kaya sabi ko, wag mo sabihin, si Lord naman, tinutokso naman ako eh. Lord, huwag niyo naman ako tuksohin. Alam niyo naman, mahina ako, tao lang. Lord, wag naman. Lord, wag naman. Walang ganon. Ang nanunukso sa'yo, ang Diablo, tinutokso niya yung naturalesa mo na makasalanan. Okay? But each one is tempted when he is dragged away and enticed. Alam niyo yung enticed na ginamit dito? Ano yung enticed? Tinukso. Ano yung enticed na to? Ang ginamit daw dito, ang image dito na ginamit ng Apostol Santiago, ito yung namimingwit na merong bulate, na yung mga isda hindi makatanggi doon sa bulate, na para bang nalalaki yung mata ng mga isda, bulate, bulate, para yung kanilang adrenaline tumataas, nakalimutan nila, nawala sa katinuan, ang mahalaga, masagpang nila yung bulate. Naintindihan ba natin? So yun ginamit dito na enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. So that desire, okay? And then it gives birth to sin. And then it gives death. Desire muna. Ang tanong, yung desire mo na makasalanan. Kapag yan nagtagpo sa tukso ng demonyo, pag nagtagpo yan, ako, powerful yan, explosion yan. Kaya ang hirap talagang tumanggi sa tukso. Bakit? Kasi yung desire mo, yung naturalesa mo, yung natural man, yung iyong sinful nature na makasalanan, kapag ka naharap ka sa tukso, magtatagpo yan, nako, sigurado yan. What are the three types of temptation according to Charles Swindoll? Sabi niya, material temptation. Lust for things. Yung bang mahilig ka sa maraming bagay, bag, sapatos, o cellphone, kotse. Personal temptation naman. This is a lust for status. Yung temptation na maging tanyag, maging sikat, kayabangan, maging center of the attraction. So, ito yung personal temptation, kayabangan. Pangatlo, sexual temptation. This is the lust for another person. So, iba-iba ang temptation natin, mga kapatid. Alam ng Lord kung ano yung kahinaan natin at alam din ng demonyo kung saan kanya titirahin. Kasi alam ng demonyo kung saan ka mahina eh. Maaring halimbawa, hindi ako manginginom. Pero natuto ako uminom nung high school ako. Pero hindi ko talaga nagustuhan yung pag-inom. Kasi 2 boteng beer lang, nagsusuka na ako. Ang hina ng tolerance ko sa alak. Kaya talagang walang sa akin yung alak na yan. Pero alam nyo ang aking temptation, sigarilyo. Nung ako bago-bagong Kristiyano at talagang I started quitting smoking. Kapag nasa loob ng jeep at may naninigarilyo, nakikisigot ako. Talagang grabe yung hatak sa akin ng sigarilyo. Pero salamat sa Panginoon, because of the Lord's power, na-overcome ko. Yung iba naman, personal temptation, kayabangan. Wala kang ambisyo, pero ang yabang mo. Masyado kang mapagmataas. Gusto mo lagi kang sikat. Gusto mo lagi kang napapansin. Gusto mo lagi kang pinupuri. Pangatlo, sexual temptation ay nangyari kay Joseph. Sexual temptation. Now, God allowed Joseph to be tempted in his sexual purity. Okay? So, what's the difference between King David, Solomon, Samson, and Joseph? Parehong mga sikat ito, ha? Mga sikat ito, King David. Solomon, David, the greatest king of Israel. Solomon, the wisest, the most handsome, the richest king of Israel. Samson, the strongest judge. Parang si Hercules. Strongest judge. Talagang grabe, 300 na tao. Pag nakipagtago for siya, 300 na tao, kanya katumbas. And Joseph. What's the difference between 4 of them? Okay? All of them became great. All of them were tempted sexually, but only Joseph survived the temptation. That's the difference. Bakit nakasurvive si Joseph? Because Joseph was so humble before the Lord. What is the reality? The reality is, sexual temptation could come to any one of us. Huwag mo sabihin na, it will not happen to me, it will not happen to me. Listen, if you are saying that
sexual temptation will not happen to you, beware, mag-ingat ka, because you are the next candidate to fall. 1 Corinthians 10:12, tandaan niyo itong verse na to. He who thinks he is standing strong, be careful lest he fall. Siya na nagsasabing malakas siya at hindi siya babagsak. Mag-ingat dahil baka siya na ang susunod. A very wicked temptation that many did not survive, and those who survived were battered and bruised like Joseph. But God is faithful. Okay, God is faithful. He will not let us be tempted beyond our capacity, and that He always provides a way of escape. Okay, liwanagin ko. Temptation does not come from God. Temptation comes from the devil. But God will set a limit, a boundary to Satan na hanggang dito lang, yung temptation na ibibigay mo sa anak ko. Hanggang diyan ka lang. Hindi ka pwede lumagpas, demonyo ka. Sabihin ng Lord kay Satan, demonyo ka, hanggang dyan lang yung temptation ibibigay mo, ha? Alam ng Diyos kung hanggang saan lang kaya natin. Okay? So, and also, ang sabi sa 1 Corinthians 10:13, He will provide a way of escape. Now, let us analyze the victory of Joseph over temptation. Basahin natin Genesis 39:6-12. Now, Joseph was well-built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. With me in charge, he told her, or he reasoned, "My master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" And though he spoke, Joseph, day after day, he refused to go to bed with her. He removed himself from her presence. One day, he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. O, tingnan niyo. Tingnan, i-analyze natin, Salamat sa wisdom na binigay ng Panginoon dito sa analysis na ito. So, analysis of victory of Joseph over temptation. Number 1, he refused her. Tinanggihan. Araw-araw kinakalabit. Araw-araw siguro, imagine niyo yung damit niya, see-through. Kitang-kita mo yung laman loob. Okay? At ang bango-bango, ang ganda-ganda. Siyempre, yung asawa ni Potiphar, mga pang-Miss Universe yan eh. At tapos, ang ganda ng katawan. Talagang, ang hirap tanggihan, pero sabi to, he refused her. Araw-araw siyang tinutugso, but every day, Joseph refused her. Pangalawa, he reasoned with her. Ang sabi ni Joseph, "Madam, ako po'y pinagkatiwalaan ng asawa ninyo. Lahat dito ay napapasunod ko. Maliban lang po sa inyo dahil kayo po'y asawa ng aking amo. Hindi ko po kayo pwedeng pakialaman." At kabalaking kasalanan po ito. Tingnan niyo, Joseph was reasoning with the woman. Pero, nakuha ba nung babae yung reasoning ni Joseph? Hindi. Bakit? Kasi hayok na hayok yung babae kay Joseph. Naintindihan niyo ba? Listen, pardon me for the term, kasi totoo naman, ganun talaga, ganun kagrabe eh. Yung bang kapag ka ikaw, clouded na yung isip mo, hayok ka na sa sex, hindi mo na naiisip kung ano yung consequence. Ang gusto mo, mairaos yung init ng katawan mo. Yun ang nangyari ito sa babae. He reasoned with her. So, the woman did not listen to the reasoning of Joseph. Pero si Joseph, he reasoned. Ano ibig sabihin nito? Kapag tayo tinutukso, okay, let us reason with the Word of God. Yung salita ng Diyos. Kaya mahalaga talaga, nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Mahalagang nagdidibo ka. Mahalaga na, talagang hindi mo lang binabasa. Inaaral mo, minimeditate mo ang Word of God. Are you listening? At hindi lang dapat you are listening to the Word of God. Alam nyo, sa buong maghapon, kung hindi man ako nagbabasa ng Word of God, okay, may ginagawa ako, I listen to the audio Bible. Para yung isip ko, hindi na nape-penetrate ng mga kademonyohan. Kaya mag-download kayo ng audio Bible, pakinggan nyo yung maghapon, tingnan ko kung hindi magbago yung takbo ng isip ninyo. Pangatlo, sabi dito, he removed himself from her. So, ang sabi doon, Joseph did not even want to be with her. Si Joseph, inalis niya yung sarili niya doon sa babae. Alam niyo, meron akong kabats nung high school, isa sa mga drugista talaga, larawan ng dakilang addict. Tapos, starter namin sa fraternity, sa SRB kasi yung fraternity namin, yung junior ng Apo. Siya yung starter namin, pero addict.
Alam niyo ba, nabanggit niya sa amin, dahil gusto na niya magbago, gusto niya sunugin yung mercury sa may kawayan. Yan ang sinisisi niya na kaya ako naging addict dahil sa mercury na yan. Kasi ano ba yung mga tinitira namin, no? Mga Hycodine, Hylorin, mga Tuceran, mga cough syrup. Doon nga, sa mercury, doon sa may kawayan, pwede ka makabili ng mga cough syrup na walang reseta. Naintindihan niyo ba? Yun yung walang panahon na wala pang shabu. Yung mga tinitira namin, talaga mga cough syrup. Gusto niya sunugin. Yung iba, binabasag yung TV, nakakalimang TV na. Bakit? Kasi yung daw TV ang nakakapagpatukso sa kanya, nakakawala sa kanya ng panahon sa pagbabasa ng Bible. Nakakalimang bilhin ng TV yung asawa. Iba naman cellphone. Mali, pambira cellphone to. Lagi nakaabala, binalibag yung cellphone. Nakakasampung cellphone na. Hindi naman yun mga kapatid Kumbaga, ikaw mismo umalis ka dun sa lugar na kung saan alam mong matutokso ka. Pakinggan po ninyo to, lalo na sa mga magbo-boyfriend, Huwag kang pupunta sa bahay ng girlfriend mo, sa bahay ng boyfriend mo, na walang ibang tao doon. Are you listening? Pastor, napaka-conservative nyo naman, napaka-dumi naman ng isip nyo. Sabihin mo nang madumi ang isip ko. Practical lang ako. Huwag kang pupunta sa isang lugar na alam mong matutokso ka, na gumawa na isang bagay na pagsisisihan mo. Halimbawa, sugarol ka. Bakit ka pupunta sa sugalan? Ayaw mo na nga magsugal. Ang weakness mo, alak. Bakit ka pupunta sa mga birthday na alam mong may mga case-case na beer? So that is why, remove yourself from the place of temptation. Hanggat kaya mo. Huwag kang pumunta dyan. Alam mong weakness mo yan Umalis ka dyan. Naintindihan natin. Pang-apat, he ran away from her. Ito matindi. Nung talagang naghubad na yung babae, naghubot-hubad na sa harap ni Joseph, imagination ko lang yon. At hinawakan talaga si Joseph, wala kang kawala ngayon. Akin ka. Anong ginawa ni Joseph? Iniwan niya yung balabad niya sa katumakbo. Hindi palapit, babae, palayo sa babae. So, you run away from temptation. And this is the analysis of victory why Joseph overcame temptation. He refused, he reasoned, he removed himself from her, and he ran away. Okay, pangatlo, the thriving in prison. Ito, thriving in prison. Thriving means development, success, progress. Thriving. Okay? So, makikita ninyo, una, the test of prosperity. Pangalawa, it is the temptation of purity. Pangatlo, the thriving in prison. So, nakakulong na nga si Joseph. Nung nagsumbong na yung babae, doon sa asawa ni Potiphar, nagalit si Potiphar. Nagalit, di ba? Nagalit. At pinakulong si Joseph. Pero alam niyo, sabi ng isang Bible scholar, kanino ba talaga nagalit sa Potiphar? Kay Joseph o doon sa asawa niya? Ano sa palagay niyo? Hindi ba alam kaya nung asawa niya, wala kayo nakakapagsumbong doon sa mga alipin na, alam niyo, boss, yung asawa niyo araw-araw kinakalabit yun si Joseph. Hindi kaya alam ni Potiphar yon? I believe alam ni Potiphar yon. Kaya nung pinakulong niya si Joseph, hindi dahil galit siya kay Joseph, galit siya sa asawa niya. Pero in spite of that, si Joseph sumamaba loob. Hindi. Ang sabi sa verses 19 to 23, Joseph prospered while he was in prison. Why? Because the Lord was with him. So tingnan ninyo, saan dali si Joseph maging alipin o kaya tukso-tuksuhin, napunta ng prison. Joseph prospered. Why? Because the Lord was with him. God saw the heart and faith of Joseph when he passed the test of prosperity and survived the temptation of purity. That's why God prospered him inside the prison cell. Joseph proved that there is no place that is cursed in this world for a man who is blessed in the Lord. Joseph became the salt and light inside the sin-darkened prison because the Lord was with him. Wow! He became the salt and light. Walang lugar na nakakalason sa isang tao na lasing sa Espiritu ng Diyos. Are you listening? Kung ikaw puspos ka ng banal na Espiritu, kahit saan ka pa itapon, pero puspos ka ng banal na Espiritu, you will outshine the darkness. Hindi yung, Pastor, ayoko na dito. Pastor, ayoko na dito. Ayoko dito. Diyan ka inilagay ni Lord. You bloom where you are planted. Pastor, napaka-toxic ng boss ko. Napaka-toxic ng environment. Pastor, hindi na ako tatagal, hindi na ako makahinga. Diyan ka iniligay ni Lord. Pinag-pray mo yan, di ba? Pinag-pray mo? O pinag-pray mo? Di dumang ka. Pinag-pray mo pala yan Sagot ba ni Lord sa prayer mo yan? Yes, Pastor. O di magtiyaga ka dyan.
Bloom where you are planted. Outshine the darkness. Naintindihan ba natin? Hindi yung palipat-lipat ka ng trabaho. Palipat-lipat ka ng bahay. Palipat-lipat ka ng asawa. Palipat-lipat ka ng boyfriend. Pinag-pray mo, di ba? So, pinag-pray mo, God's will ba yan? O kung God's will yan, magtyaga ka. Bloom where you are planted. Iti-train ka ni Lord dyan. Diyan ka sasanayin ni Lord. Huwag kang patalon-talon para kang tipaklong. Wala kang matututunan. In life application, prosperity is a more dangerous enemy than adversity. So we must beware of prosperity. It will not make us turn away from God, but it can make us forget about God. Kami mga tukso na prosperity, hindi naman sabihin na, kalimutan mo ang Diyos, or mamuhi ka sa Diyos, mamuhi ka sa Diyos. Hindi. Kapag ka mayroong test of prosperity, ang tendency niyan, clouded ang isip natin, makakalimutan natin pansamantala ang Diyos kasi tayo'y lasing na lasing sa prosperity. At makagagawa ka ng mga desisyon na pagsisisihan mo in the end. Pero si Joseph, he overcame the test of prosperity. Kasi alam ni Joseph, lahat ng ito galing sa Diyos. Kung in lahat ng ito, lahat ng blessing sa akin, lahat ng tinatamasa ako ngayon galing sa Diyos, dapat lang parangalan ko ang Diyos at hindi ko dapat kalimutan ng Diyos na nagbigay sa akin ng mga ito dahil anytime pwedeng mawala ito sa buhay ko. Before I forget, ayoko makalimutan ito. Bakit pinagpala ng Diyos si Potiphar? Hindi ba? Because of Joseph. Kung hindi dumating si Joseph sa buhay ni Potiphar, pagpapalain ba ng Diyos si Potiphar? Hindi. Ito, tandaan nyo ito, napakatindi nitong principle na to. Marami sa atin, pinagpala tayo ng Diyos. Hindi ko na patataasin ng kamay. Pinagpala kayo ng Diyos when you started attending Crossworld Valenzuela. Napakaraming kwento na patotoo na pinagpala ang buhay nila nung sila'y umattend dito, na born again, humingi ng tawad sa Diyos. That started the blessing in their lives. Kaya kung nandito ang blessing, bakit ka aalis? Eh di para kang nagtampo sa bigas. Sa palagay mo, ibibless ka ni Lord pag umalis ka ng church? Eh, dito ka pinagpala ni Lord. Dito ka na born again. Dito ka binago ng Diyos ang buhay mo. And then naalis ka. Sa palagay mo, yung blessing sasama sa iyo. Hindi. Maiiwan ang blessing dito. Sasabihin ni Lord, ba't kita pagpapalain? Eh, umalis ka sa lugar ng pagpapala. Eto, sino yung warden sa pinagtulungan ni Joseph? Ang ganda na sinabi ng isang Bible scholar. Yung warden, doon sa pinagkulungan ni Joseph, si Potiphar din yun. Naintindihan niyo ba? Kaya ginawa ng warden, pinaubaya niya uli kay Joseph. Naintindihan niyo? Grabe, galing talaga ni Lord, no? Okay, pangalawa, sexual temptation is a very dangerous enemy of our soul. Don't ever think that it will not happen to you because it could happen to any one of us. So we must be always on guard. Huwag tayong magsabi na hindi mangyayari sa akin yan. Dapat sabihin natin, it could happen to me. It could happen to me. Therefore, I must put my guard always. Because it could happen to me. Dapat mag-ingat ako. Now, we must always be on guard our hearts by His Word and His Spirit. Pangatlo, God allows us to experience all kinds of testings in order to make us ready for a great opportunity that will give Him the highest glory. Kaya lahat binibigyan tayo ng Panginoon, no? Ng klase ng pagsubok para ihanda tayo sa anumang mga... Dahil darating yung panahon, the Lord will bless us, the Lord will use us, but then there must be a preparation. Kaya lang yung heart preparation, mahalaga yung heart preparation. Ingatan mo yung puso mo. Yung puso mo, ingatan mo sa lahat ng klase ng tukso dahil yan ang bibirahin ng demonyo. Ingatan mo yung puso mo. Dahil, ang sabi dun sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Ingatan mo yung puso mo. Dapat yung puso mo, ang Diyos, ang laman ng puso mo. The Lord subjects us to different kinds of trials and temptations. Why? Because there is a great destiny awaiting all of us. Yung mga pinagdadaanan mo ngayon, iba't ibang klaseng pagsubok, iba't ibang klase ng tukso, iba't ibang klase ng mga sabihin natin, mga kaguluhan sa buhay. Training lang ni Lord yan. Kasi the Lord will use you in the end. The Lord will use everything. Ang sabi dito, kapag nais ng Diyos na sanayin ng isang tao, nginigin ng isang tao, at paghusayin ng isang tao, kapag gusto ng Diyos na hubugin ng isang tao upang gampanan ang pinakamarangal na tawag, kapag siya ay nananabik ng buong puso upang lumikha ng napakahusay at matapang na tao na ang buong mundo ay mamamangha
panoorin ang kanyang mga pamamaraan, bantayan ang kanyang mga gawa. Wow. Praise God. Purihin ang Diyos. Are you suffering right now? Are you experiencing different kinds of trials and troubles in life? If you are experiencing different kinds of trials, temptations, and troubles, watch out! God is preparing you to be a powerful and holy instrument in His hands like Joseph to change this world for His glory. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah!